Sa ngalan ng kurso ng ating Cine Sociedad, isang mainit na pagbati sa lahat ng dumalo sa ating virtual films showing. Ang Cine Sociedad ay hindi lamang isang asignatura, ito'y isang maikling espasyo kung saang sinasanay ang mga mag-aaral sa sining ng paggawa ng pelikula. Sa pagbuo ng kanilang short films, kanilang isinabuhay ang bawat yugto ng proseso mula sa pag-arte, pagsulat ng script, pag-e-edit, cinematografiya, direksyon at kabuuang film productions. Sa kabila ng mga hamon, naging matagumpay ang bawat proyekto dahil sa dedikasyon, disiplina at higit sa lahat ang pagtutulungan ng bawat isa. Isa itong patunay ng husay at galing ng kabataang Pilipino sa sining ng pelikula. Kaya't halina tungayan natin ang mga naging bahagi ng Cinemalaya pista ng Pinilakang Taping 2026. Isang pagdiriwang ng kanilang malikhaing pag-iisip, makabuluhang naratibo at sining ng pagsasalaysay gamit ang lente ng kamera. Ako si Ian Mark Balan, tumanghang tawag sa kilalang Boy Pitik. Ako yung nakikita niyong sumasayaw at pumipitik ng ulo. Yung akala niyong fit lang at walang seryoso sa buhay. Pero hindi niyo alam na sa likod ng bawat galaw ko ay may kwento ng pagod, hirap, mga salitang paulit-ulit kong naririnig. Na wala akong mararating araw-araw. Nasa inyo, nasa labas, pagod ang katawan, pero may mas pagod ang isip, kakaisip, kung saan ako pupunta. May mga tumatawa, may mga nagmamahal. Sinasabi nila hanggang dito lang ako. Hindi ko kayang umangat. Pero napagod ako isipin, makinig sa kanila. Napagod ako paniwalaan ng mga salitang niyo. Kaya pinili kong maniwala sa sarili. Sa bawat titik, ulo ko doon ko nilalabas ang lahat ng bigat. Lahat ng pagod, lahat ng hirap ng patunayan. Hindi naman ako perfecto. Hindi man ako kagaya ng iba. Pero sa totoo, ako sa sarili ko, patuloy akong lahat. Dahil darating ang araw, hindi niyo lang ako makikita bilang Boy Pitik. Na sumasayaw, kundi bilang isang taong may katunayan. Ako si Ian, at sa bawat titik, hindi lang ako gumalaban ako, at patuloy na inaangat. Maraming salamat sa inyong suporta. Dahil dyan, meron kayong isang dance move at sub move sa may 5 titik. Maraming salamat po. Magandang umaga, tanghali, hapon, mga kababayan ko. Ako, kurakot na Pangulo, na araw-araw ninyo nakikitang nakangiti, nangangako, at sinasabing gagawin ko ang lahat para sa inyo. Pero hindi ninyo nakikita ang nasa likod ko. Sa likod ng aking mga kapangyarihan, noong una, gusto ko lamang maglingkod. Pero may lumalapit sa aking mga tao. May kapalit ang bawat pabor. Isang pirma dito, isang pabor doon. Hanggang sa hindi ko na namang malayang, lumalalim na pala ako. Naririnig ko ang mga taong mga sa labas. Pero sa loob ko, ibang boses ang aking mas pinapakinggan. Ibang boses ang aking mas pinariringgan. Mga boses na nagtuturo na mananatili pa ako rito. Minsan, tinatanong ko ang sarili ko, kung ito ba ang pinapangarap ko para sa inyo, para sa akin. Pero napagtanto ko na, huli na pala ang lahat. Dahil ang kapangyarihan, kapag nahawakan ko na, ay mahirap na itong bitawan. Kaya, patuloy ako nakangiti. Patuloy ako mangangako. At habang kayo, naniniwala pa rin sa akin, ako ay mananatili pa rin sa pakto. Kaya laban lang, mga kababayan. Hindi nyo alam ang nasa likod ng aking maskara. Oh yeah! Ako ay isang batang bagobo. Pinagmamalaki ang aking pinagmulan at kultura. Suot ko ang aking tampulo sa ulo. Hindi lang ito palamutin,
kundi simbolo ng aking pagkakakilanlan. Ang aking humpak na damit ay nagpapakita ng aming tradisyon habang ang aking salwal ay nagbibigay sa akin ng kalayaan na kumilos at maging ako. Sa bawat kulay at disenyo ng aking kasuotan, naroon ang kwento ng aking mga ninuno. Ang kanilang tapang, talino at pagmamahal sa kalikasan. Hindi lamang ito simpleng damit, kundi isang padala kung sino, paalala kung sino ako at saan ako nagmula. Likod ng lamig, may sipag at husay. Araw-araw, hindi lang ito basta trabaho para sa akin. Ito ang paraan ko para magbigay ng ginhawa sa iba. Sa bawat ikot ng tornilyo at sa bawat sukat ng pressure, alam kong may pamilyang mas maging mas komportable. May mga batang makakatulog ng maayos at may mga tahanang mas maging mas masaya. Hindi madali ang maging isang technician. Init sa labas, pagod sa katawan, at minsan walang pahinga. Pero sa bawat maayos na takbo ng makina, parang ako na rin ang umaandar ng tama. Dito ako natutunan ng tunay na lamig ay hindi galing sa aircon, kundi sa kasiguraduhan ng ginagawa mo ang trabaho mo ng buong puso at husay. Nung college student pa ako, mukhang okay lang ako sa labas. Palangiti at aktibo sa school. Pero sa loob ko, may mga labanang hindi nakikita. Stress sa grade, pressure sa pamilya, at mga personal na demons. Lahat ito ay tinatago ko sa likod ng isang peking ngiti. May kapatid akong lalaki, si Jerome. Ang panganay, siya yung tipong may mataas na expectation sa akin. Kailangan mo maging successful, sabi niya lagi. Gawa ng magulang natin. Ang mga salitang ito ay nagtutulong ng pressure sa akin. Pero hindi ko sinasabi sa kanya. Natutunan ko na okay lang pala humingi ng tulong. Na hindi ako ang mag-isa. Sa huli, naging successful ako sa buhay. At wala na akong pressure at bigat ng pangarapdam. Masaya na kami na kapatid ko. Parehas na kami naging successful sa buhay. Sa mundo ng puno ng expectation at pressure, madali lang itago ang mga laban sa isip. Pero ang katotohanan, hindi tayo mag-isa. Tiniis natin, tinago natin, pero hindi natin alam. May mga taong nakakaintindi, kaya buksan natin ang mga sugat. Dito, walang hatol, walang takot, tahimik na sigaw, maligaya pa rin. Sa likod ng mga ngiti, may mga kwento ng laban at pag-accept. Hindi madali pero kailangan. Kailangan nating harapin ang mga takot at tanggapin ang mga sarili natin. Hindi ka mag-isa, may mga taong nakikinig sa'yo at nakakaintindi. Kaya't buksan mo ang puso mo at hayaan mong tulungan ka. Tahimik na sigaw. Ito ang simula ng pag-accept. Ito ang simula ng paghilom. Kaya't buksan mo ang mga mata mo at tignan ang katotohanan. Hindi ka mag-isa, tahimik na sigaw, maligaya ka pa rin. Pre, parang may problema ka. Oh bro, medyo stressful lang. Yung pag-aaral, yung pamilya parang sobra na. Pre, ano ba kasi problema, pre? Sabihin mo na lang. May kapatid na akong lalaki kasi, si Kuya Jerome. Siya yung may mataas na expectations sa akin. Gusto niya kasi maging successful ako pero hindi ko alam ano gusto ko. Uy, pre, dapat din mo inisip yung ganyan, pre. Buhay mo yun, di naman buhay ng kuya mo eh. Alam ko bro, pero parang masasaktan ko kasi si Kuya. Ayoko masaktan si Kuya bro. Pre, mas makakatulong nga mo sa'yo pag masasaya ka sa ginagawa mo. Tsaka dito naman ako para sa'yo, pre. Thank you bro, kailangan ko talaga ng kausap. Thank you bro, nakakaluwag ng loob.
Anytime pre, kahit anong problema yan, dito ako para sa'yo. Salamat, Mer. Kakaiba ka talaga. Ayos lang yan pre, tropa naman kita eh. Okay, Aldrin. Kaya mo to. Hindi ka nag-iisa. May Kuya Jerome ka, may mga kaibigan ka, at may sarili kang lakas. Ikaw ang may control sa buhay mo. Hindi si Kuya, hindi ang parents, kundi ikaw. Okay, let's do this. Okay class, recitation na natin ngayon. Tatawag ako ngayon. Sino mga gusto sumagot? Anong symbol to? Aldrin. Capacitor po, sir. Mali. Aldrin. Pare, bawi naman nun, pare. Simple lang, pare. Hindi ka nasagot yung pare. Bobo na naman nun. Pare, bobo naman, pare. Bobo na sa taas. Sumay kayo. Hindi ba alam, normal lang sa tao magkamali? Pauwi na po ako, kuya. Uy, hindi ka na pala. Kamusta yung pag-aaral mo? Ayos lang ba? Okay lang, kuya. Medyo stressful lang. Anong stressful? Dapat lang yan, Aldrin. Kailangan mag-focus sa pag-aaral para may magandang resulta. Kasi kuya, di ko alam anong gusto kong gawin sa buhay ko, parang nakakalito. Kasi kuya, yung mga ginagawa ko ay para sa iba, hindi para sa akin. Ano? Hindi mo alam yung gusto mo? Ano ang plano mo sa buhay? Hindi mo ba iniisip yung kinabukasan mo? Eh kuya, parang hindi ko po alam kasi. Ano ba yan, Aldrin? Kailangan mong mag-isip, kailangan mong mag-decide. Hindi pwedeng walang direksyon ng buhay mo. Kuya, parang alam ko kasing kailangan ko mag-decide pero kailangan ko pong maghanap ng lakas ng loob. Yung pangarap ko, yung mga gusto ko, parang nawawala sa gitna ng expectation ng iba. Gusto ko maging successful pero ayoko maging successful na hindi ko alam at hindi ko gusto. Gusto ko makahanap ng passion ko, kuya. Pre, parang may nangyari parang hindi ka okay. Hindi ko na kaya. Sobrang pressure, sobrang tama. Pre, andito ako. Sabi mo sa akin kung ano nangyari. Ayoko na. Hindi ko na kaya yung pag-aaral, si kuya, lagi ako pinipressure. Aldrin, makinig ka sa akin. Dito ako para sa'yo. Tsaka kuya mo, nandiyan dyan. At lalo nandiyan dyan ka para sa sarili mo. Ayoko na, parang hindi ko na kaya. Pre, alam ko mahirap. Pero kaya mo yan. Alam ko may tinatago kang lakas. Kaya pilitin mo lang. Tsaka nandito ako, pre, para sa'yo. Para matulungan ka lang. Salamat, Pero di ko alam paano sasabihin kay kuya. Pre, nandito ako, pre. Susuportahan kita. Sabihin mo lang sa kuya mo. Uuwi na naman ako. Kuya Jerome na naman. Siguro magtatanong na naman kung kamusta grades ko. Kung anong bala ko sa buhay, parang hindi niya alam kung ano ang gusto ko. Ayoko naman sabihin sa kanya na hindi ko alam, na parang mawawala ako sa sarili ko. Baka kasi lalo lang siya mag-pressure sa akin. Pero bakit ba kasi ganito? Bakit ba kasi hindi niya ako maintindihan? Akala ko ba dapat siya nakakaintindi sa akin? Siguro kailangan ko talaga mag-open up. Pero paano? Paano kung hindi niya ako maintindihan? Paano kung masaktan ko lang siya? Sakaling maintindihan niya ako, baka sakaling tulungan niya ako, baka sakaling magbago siya. Parang masyado akong umaasa, pero gusto ko talagang subukan. Gusto ko talagang mag-open up para sa sarili ko and para sa kinabukasan ko. Pwede ba tayo mag-usap? May sasabihin na kasi. Ano yun? Sige, Pwede rin na sasakal na kasi ako sa mga pressure na binibigay mo sa akin. Tama lang yan. Para lang naman sa iyo mga sinasabi ko. Umalis ka nga.
Mukhang sobrang ako sa pag-control sa kapatid ko kaya mali talaga ako. Gusto ko lang naman maging successful siya balang araw. Natatakot lang ako na mapahamak siya. Pero ako sa kagustuhan ko itama siya. Ako na pala yung mali. Nasakma ko na pala siya. Kailangan ko mag-sorry sa kanya. Hindi bukas, hindi mamaya ngayon. Kasi kung hindi ko ayusin ko, baka tuluyan ko nang ilayo yung kapatid ko sa akin. At ayoko mangyari yun. First, kailangan to. Ay no. Bakit yung kaklase natin tayo pinapagalitan tayo pare? Bukidali natin yan Si dito pare. Si natin dito. Tara pare, bukidali natin. Tara pare, tara. Uy, sir, rin yun ah. Aldrin! Kuya ko! Minsan hindi natin napapansin kung gaano kabigat ang dinadala ng bawat isa. Minsan ang mga salita o pressure may epekto na hindi agad nakikita. Pero hindi pa huli ang lahat para magbago. Huwag nating hintayin na may mawala bago natin pahalagaan ng isa't isa. Kung may pinagdadaanan ka, magsalita ka. Kung may nakikita kang nahihirapan, lumapit ka. Dahil ang tunay na lakas ay nasa pag-intindi at pagmamalasakit. Hindi ka nag-iisa. Para sa ulo ko, tutuloy ko ang laban. Magandang araw mga trivia. Ako nga pala si Kuya Kim Atienza at narito na naman tayo para sa panibagong kaalaman. Alam nyo ba na ang mundo natin ay puno ng kakaibang impormasyon na tiyak na magugulat kayo? Kaya samahan nyo ako sa pagtuklas ng mga Did You Know Facts na siguradong magpapabilib sa inyo. Una, alam nyo ba na ang dikya ay isa sa pinakasimpleng organismo sa dagat? Ngunit kaya nitong mabuhay ng walang utak at puso, tunay ngang kahanga-hanga ang kalikasan. At ito pa ang isang nakakagulat na kaalaman, na ang giraffe ay may parehong bilang ng buto sa leeg tulad ng tao, ngunit mas mahaba lamang ito. Alam nyo rin ba na ang tarsier ay may pinakamalaking mata kumpara sa laki ng katawan nila? Alam nyo rin ba na ang butanding o whale shark ay pwedeng tumagal na hanggang 100 taon? At yun lamang po. Sana may natutunan kayo ngayon. Maraming salamat. Walang uwi. Yan ang salitang tumatatak sa isipan ko araw-araw. Parang tinig na paulit-ulit ko naririnig tuwing gabi. Lumaki ako may pamilya na nagmamahal. May tahanang naghihintay. Pero ang kasama ko lang dito ay dilim, ingin ng baril at takot. Pero isang araw, napagod akong matakot. Napagod akong isipin na baka hindi na ako makabalik. Sabi ko sa sarili ko, kung walang magtatanggol sa kanila, ako na lang. Kaya pinilit ko magtiis. Pumasok ako sa kampo. Walang tulog, walang pahinga. Pero may tungkulin. Sa gabi nagmamatyag, sa umaga nagbabantay. Sa bawat araw, ako ay sundalo. May mga gabing gusto ko nang sumuko. Pero sa tuwing naisip ko, salitang yun na walang uuwi, mas lalo ko lumalaban. Kaya nito ako nakatayo pa rin isang sundalo. Hindi dahil sa lakas, hindi dahil sa tapang, kundi dahil sa pananampalataya at pagmamahal sa bayan, na balang araw, makakauwi rin ako. Ako si Cardo,
At ako ang patunay na kahit ilang beses kasabihan na walang uuwi. Darating din ang araw, natitindig ka, sasabihin mo ng buong puso na umuwi na ako. Mga minamahal kong kababayan, tumatayo ako sa inyong harapan ngayon hindi bilang isang politiko lamang, kundi bilang isang Pilipinong may nag-aalab at pagnanais na makita ang ating bansa na umunlad at magkaisa. Araw-araw bitbit ko ang inyong pag-asa, ang inyong pangarap at ang bigat ng problemang kinakaharap. Alam kong hindi madali ang pinagdadaanan. Ngunit, punong-puno ng hamon at pagsubok. Naniniwala ako sa kayanan ng bawat isa sa atin na magkaisa bumangon. Puso ko may isang layunin, paglingkuran kayo ng tapat at buong puso upang sama-sama natin itatag kinabukasan ng punong-puno ng pag-asa at oportunidad. Tunay na bumago sa para bawat isa sa Pilipino. Maraming salamat. Kumusta? Ako nga pala si Buloy, 19 na taong gulang. Ang bibo, gwapo at pinakamatalino sa magtotropa. Ito naman si Jason. Madalas siya ang gitarista. Si Mark na tahimik lang. At si Dan na palaging nandyan. Si Paulo naman nagtago pero minsan hindi aktibo. At ang huli, pinakatahimik, kala mo naman nagpipi. Si Carlo nga pala. Iyan ang aking mga kaibigan, tropa, barkada, at parang pamilya na rin. Kasama sa tambayan, sa inuman na walang lasingan, at sa sintonadong kantahan hanggang uwian. Panay ang kasatan, tulakan at halakhakan. Hindi matapos-tapos na tawanan at walang hanggang sigawan. Pero isang araw, bigla na lamang nawalan ng gana. Napalibutan ng lungkot. Natanggal ang ngiti sa lahat ng kanilang labi. Na para bang minsan ay hindi mo na alam ang nangyayari kahit na anong gawin. Lahat ng bagay ay mayroong hangganan. Hoy, Buloy, naalala mo pa ba nung tayo'y nagsasama? Hoy, Buloy, naalala mo pa ba ang iyong mga sinabi nung ako'y may problema? Sabi mo, lahat ng problema'y kayang lapasan basta't tayo'y nagsasama at nag-iinuman. Ano pre, anong balak natin? Di na. Ano to? Simulan pa ba yan? Simulan na. Ano pang pinag-iintay? Sayang ang panahon. Tumatakbo yung oras pare. Parang ngayon na lang tayo nagsama-sama ulit. Nakakatamad nga kasi ay. Paano kasi pre? Puro ka cellphone dyan eh. Halika kaya rito. Oo nga. Sige na nga. Makisama ka naman pre. Minsan na lang tayo magkita-kita eh. Jason, tugtog ka nga. Oh bro, abot mo na. Ano ba gusto niyong tugtog? Sabay kayo ah. Kahit ano pre. Yung gitara na lang yung para yan. Okay na to no? Mali naman yung chords mo pre. Ikaw kali.
Ayoko, ikaw na lang. Ayusin mo kali. Ayusin mo naman. Okay, game. Okay, sumabay kayo ah. Yung mais pre ah. Sige. Simulan ko na sa bakit pa kailangan magbihis. Sabi naman ang forma. Lagi lang may misisingin. Ang galing yan ah. Panis tol, sabi ko sa'yo tol, pambato to eh. Bigatin ko pre. Bibitaw yan tol. Galing ni Buloy. Panis yan bro. Di mo ba alam pre, nag-concert yan nakaraan? Saan? Sa bahay pre. Malapit na Ano pre, one of one yan eh. Yeah, Buloy. Malakpakan naman dyan. Oh, tagay pare. Talasing na si Buloy oh. Buloy, siya ulit. Sablay ka pare. Ikaw Buloy. Ingat. Ingat ka pare. Pero napansin niyo ba si Buloy? Parang tahimik no. Pero tahimik talaga dati, di ba? Hindi pre. Di ba kasi ngayon ay? Oo nga. Ibang iba pre. Saan kaya ito Chat lang. Siguro. Mga problema. Ay Loy, tara dito. Okay ka lang ba? Ulit Tara dito, kasama niyo sa Boy Yarn. Para mapagod sa buhay mo eh. Kaya nga nandito kami para tumayang ka eh. Sorry ah. Oh, anong ganap natin bukas niyan? Ano kaya bukas? Si Buloy na tayo bukas na. Si Buloy na. Sad Boy ay. Lagi na lang. Ikaw naman eh. Ayaw mo na rin. Laging ikaw. Ano? Hindi ka pa nasanay na laging ikaw ay. Masanay ka na next time ha. Boy, kaya ka bukas ah. Ikaw na yun ah. Sorry yan ah. Salamat. Sorry na. Oh. Sagot mo niyan. Isang Alfonso na big. Tsaka hindi na maliit. Talaga lang. Para sa'yo to. Yan sa pare. Kaso hindi pa ako masyadong tapos. Okay lang pare. First one pa lang nagagawa ko eh. Alam na nila to. Game to muna ako ah. Game. Makakasay na. Panis na. Crab face. Hoy. Buloy. Naalala mo pa ba kung tayo'y nagsasama? Hoy, Buloy. Naalala mo pa ba ang iyong mga sinabi na ako'y may problema? Sabi mo lahat ng problema'y kaya lang. Basta tayo'y nagsasama at magsiinuman. Ano lang, pwede na? Pwede na. Magaling. Pagping pulido pa. Ano si Buloy pare? Nga friend, tagal natin din nakikita si Buloy no? Oo nga. Pangalang araw na ba yun? Hindi nga rin meron pa eh. Walang parang Buloy ah. Ano kung ginagawa sa buhay? Punta na lang kanina natin mamaya. Tara? Ano? Tara? Ano? Tara! Okay! Game, tara. Tara! Tara. Hi! Hi!
Tao po. Tao ba dyan, pre? Buloy. Tao Gagawin dyan? sumasagot. Buloy. Buloy. Tao ba? Balabugin mo, balabugin mo! Buloy. Tara na. Tara na, Buloy. Inom na. Tulog. Lahat na. Patro. Buloy. Buloy. Yan ba yun, pre? Buloy. Hindi na patay Hindi dito, na pre. pamatay tumatawag eh. Buloy. Sige, tama ka na dyan, bro. Ako malis. Wala nga rin bulong si Atas dito eh. Kita? Kita. Buloy. Ako po. Tara, yaman na natin yan. Balikan na lang Last natin. na, dali, kaya yan. Alabas niyo para mamuli na ka na, pre. Buloy! Inuman na! Yeah! Ay! Si paring Buloy! Kayo po ba yung mga kaibigan ni Kuya Bilot? Oo. Bakit? Asan si Kuya mo? Sabi mo, pag nandyan, hindi na kami. Wala siya rin po ngayon eh, pero may iniwan na letter para sa inyo. Anong letter? Saan siya nagpunta? Ano na naman? Para sa inyo yan. Letter para sa amin? Wala. Sige. Mamaya, sige, tara. Pag bumalik si paring Buloy, sabi mo mamaya na anantay namin siya sa tambayan na. Sige po, kuya, sabi ko. Sige. Ito siya, ah. Ingat kayo ah. Salamat pare. Yun. Ano, basahin na ba natin? Wait lang pre, chill lang. Tara dito siya, sa tambayan natin pare. Oo, pagdating nga sa tambayan. Ano kaya yan? Init pa dito eh. Tara. Buluyin no. Ano dito? Ano ka Ano yung lista yan? Mukhang may love letter sa si Buloy ah. Nakakatawa yan ah. From Buloy. Pasensya na mga pare. Napagod lang ako. Salamat sa inyo. Sana hindi nyo ako kalimutan. Isapan niyo pa rin ako ng tambay nyo. Huwag kayo malungkot. Mag-ingat kayo palagi. Mahal na mahal ko kayo. Init ko na yan. Sabi nga niya Buloy, huwag tayo malulungkot. Tama na yan. Tugtugan na lang natin si Buloy. Tama. Oh, sige, game. To. Ano pa? Jack, Kasi matutuwa namin to si yung Buloy. sinulat namin kanta para sa'yo, Buloy. Buloy, sana marinig mo to. Kahit nasa langit ka naman. 1, 2, 3, go. Hoy, Buloy, nasaan ka man? Siguradong kawawa ka, malamang walang anak dyan. Hoy, Buloy, nasaan ka man? Siguradong hindi ka namin malilimutan. Hoy, Buloy, para bang nalimot mo na ang iyong mga sinabi nung ikaw ay buhay pa? Daya mo naman Buloy, inuna mo kami. Iiwan ka sa ere. Hoy, Buloy, naalala mo pa ba nung ako ay na-kick out kasi daw ako'y tanga? Hoy, Buloy, naalala mo pa ba nung ako ay nagpalayas ng aking ama? Sa pagtatapos ng ating programa, naway mas lalong tumibay ang ating pagpapahalaga sa sining ng pelikula bilang makapangyarihang medium ng pagpapahayag, pagtuturo at pagbabago. Mula sa mga kwentong personal hanggang sa mga isyong panlipunan, ang pelikula ay nagsisilbing salamin ng ating lipunan at diwa ng ating pagka-Pilipino. Hangad ng kursong Sinesosyedad at ng ating asignaturang Filipino na mapanday hindi lamang ang husay sa teknikal na aspeto ng paggawa ng pelikula, kundi pati na rin ang puso at damdaming Pilipino sa bawat kwento. Maraming salamat at muli isang masining na pagbati sa ating lahat. Mabuhay ang pelikulang Pilipino. Ito ang Pinimalaya Pistan ng Pinalakang Tabing 2026.